Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 16, 2026, Tuesday. Patuloy nating minomonitor ang low pressure system sa labas ng PAR at nakikita sa mga model run na ito ay magiging isang bagyo at lalapit sa bansa sa mga susunod na araw. Alamin natin ang bagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito ang dahilan kung bakit may dalang halumigmig ang hanging pumapasok mula sa karagatan, kaya mas madali ang pagbuo ng mga ulap at mas mataas ang posibilidad ng mga rain showers at thunderstorm sa ilang bahagi ng silangang Pilipinas. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, hindi man easterlies ang direktang nakatutok sa bawat lugar, nananatili pa rin ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan dahil sa localized thunderstorm, lalo na kapag mas umiinit ang panahon at mas nagiging aktibo ang ulap sa maghapon. Sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Sa unang tingin, maaaring magmukhang hindi ganon kabigat ang mga pag-ulan, pero sa aktual na lagay ng panahon, ang ganitong setup ay pwedeng magdala ng malalakas na buhos sa isang partikular na lugar habang ang kalapit na bayan o lungsod ay bahagyang ambon lang o halos walang ulan. Dahil ang dahilan nito ay easterlies, ang moisture na galing dagat ay patuloy na nagtutulak ng kondisyon para sa pagbuo ng ulap, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangan. Kapag ang isang thunderstorm ay naging mas aktibo, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, sa mga komunidad na malapit sa ilog at sapa at sa mga bahaging may matatarik na delisdis o gilid ng bundok. Sa Eastern Visayas, ang klase ng ulan na ito ay pwedeng dumating ng paisa-isa sa iba't ibang oras ng araw. May mga panahon na makulimlim, pagkatapos ay lalakas ang ulan sa isang area, tapos hihina at saka muling babalik ang mga ulap sa susunod na oras. Sa mga baybaying nakaharap sa silangan, mas mabilis maramdaman ang pagdami ng ulap dahil direkta silang sumasalo sa halumigmig mula sa karagatan. Sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, ang parehong pattern ang mas inaasahan, kung saan may mga sandali ng kalmadong panahon pero pwedeng mabilis magbago kapag nagsimulang bumuo ang makakapal na thunderstorm clouds. Sa Davao Oriental, dahil kabilang din ito sa silangang bahagi ng Mindanao, mas natural na mas aktibo ang hatak ng easterlies. Kaya kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw, dapat pa ring asahan ang posibilidad na mga biglaang buhos na pwedeng magpalala ng pagbaha sa ilang low-lying areas at magdulot ng pagguho sa mga lugar na sensitibo sa malalakas na buhos. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang sanhi nito ay localized thunderstorm. Ang ibig sabihin nito, hindi pare-pareho ang magiging lagay ng panahon sa bawat lugar. Pwedeng may lungsod o bayan na maliwanag at mainit, habang sa katabing lugar ay may namumuong ulap at may paparating na ulan. Sa Metro Manila, ito ang uri ng panahon na kadalasang nakikita sa mga araw na nagsisimula sa medyo maaliwalas na umaga, tapos bandang hapon o gabi ay may mga pockets ng malalakas na buhos. Kapag ang localized thunderstorm ay tumama sa isang urban area, posibleng magkaroon ng panandaliang waterlogging sa ilang kalsada, lalo na sa mga kilalang flood-prone na bahagi. Sa mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao na wala sa mas aktibong easterly belt, ganito rin ang mas karaniwang pattern. Hindi malawakang tuloy-tuloy na ulan, kundi mga biglaang thunderstorm cells na lumilitaw sa magkakaibang lugar. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Luzon at Visayas, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southeast to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Generally, hindi pa ito ang pinakamasungit na kondisyon ng dagat, pero hindi rin dapat maliitin, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat at sa mga baybaying mas bukas sa ihip ng hangin. Sa mga lugar na malapit sa open sea, ang ganitong range ng alon ay pwedeng maramdaman bilang banayad hanggang katamtamang paggalaw ng dagat. Pero kung may kasabay na thunderstorm, pwedeng biglang mag-iba ang kondisyon at lumakas ng bahagya ang hangin at alon sa loob ng maikling panahon. Para naman sa Mindanao, light to moderate ang hangin na
na mula east to northeast. Ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, mas kalmado ang baseline ng dagat sa maraming bahagi ng Mindanao kumpara sa mas aktibong sitwasyon sa panahon ng mga malalakas na bagyo. Pero dahil ang silangang bahagi ng Mindanao ay apektado ng easterlies, ang mga baybaying nakaharap sa silangan ay pwedeng makaranas ng medyo mas aktibong kondisyon kumpara sa mas sheltered na bahagi. Kaya para sa mga nasa baybayin at gumagamit ng maliliit na bangka, mahalagang bantayan ang pagkapal ng ulap sa dagat dahil ang isolated thunderstorm ay pwedeng magdala ng pabugsong hangin at mas magaspang na alon sa maikling panahon. Dumako naman tayo sa naitalang temperatura at relative humidity sa nakaraang 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon. Ang minimum temperature ay 26 degrees Celsius at naitala bandang 6:30 AM. Ang maximum temperature naman ay 31 degrees Celsius at naitala bandang 2 o'clock PM. Ang minimum relative humidity naman ay 64% at naitala bandang 2 o'clock PM habang ang maximum relative humidity ay 91% at naitala bandang 5 o'clock AM. Ang ibig sabihin nito, kahit hindi sobrang tindi ang init kumpara sa mas tuyo at mas maaraw na mga araw, mataas pa rin ang halumigmig sa hangin, lalo na sa madaling araw at umaga. Kapag ganito ang kombinasyon ng init at moisture, mas madaling mabuo ang localized thunderstorm sa maraming lugar, lalo na kapag umiinit ang lupa sa gitna ng araw. Kaya ang pakiramdam sa maraming bahagi ng bansa ay maalinsangan at kapag nagsimulang magtipon ng ulap, mabilis ding sumusunod ang mga pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, pumunta tayo sa latest tropical cyclone update para sa mas mahabang saklaw ng panahon. Para sa week 1 mula June 15 hanggang June 21, walang TC-like vortex o TCLV na present sa loob ng PMD sa kasalukuyan. Pero ipinapakita ng model forecast na may TCLV1 na maaaring lumitaw sa northeastern portion ng PMD na may low to moderate likelihood of tropical cyclone development at maaari itong pumasok sa northeastern boundary ng PAR sa loob ng week 1. Meaning wala pang aktual na tropical cyclone sa loob ng ating monitoring domain sa puntong ito pero may binabantayan ng potensyal na sistema sa hilagang silangang bahagi ng mas malawak na area. Hindi pa mataas ang certainty pero hindi rin ito maituturing na mababang posibilidad lang dahil nasa low to moderate na ang development chance. Pagdating naman sa week 2 mula June 22 hanggang June 28, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay posibleng magre-recurve pa northeast patungong southern Japan na may low to moderate likelihood pa rin ng tropical cyclone development. Bukod dito, may TCLV2 na forecast na lilitaw sa eastern portion ng PMD na may low likelihood of tropical cyclone formation sa week 2. Dito nagiging mas malinaw ang mas malaking larawan sa long range outlook. May posibilidad ng dalawang magkasunod na sistema. Ang una ay maaaring mabuo sa mas hilagang-silangang bahagi at kung magtutuloy-tuloy ang development, may tsansang pumasok malapit sa northeastern boundary ng PAR bago posibleng lumihes pa northeast patungong Japan. Ang ikalawang sistema naman ay maaaring lumitaw sa mas silangang bahagi ng PMD pero sa ngayon ay mas mababa pa ang chance ng development kumpara sa una. Dahil malayo pa ang posibleng bagyo sa silangan, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Dahil sa long range forecast, ang unang bagay na karaniwang mas nakikita ng models ay ang posibilidad ng development pero tuluyang lumilinaw ang eksaktong track at intensity. Sa ngayon, may mga model na nagpapakita na pwedeng mas lumapit pa ito sa bansa. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maaari itong tumama sa kalupaan. Pero kasabay nito, meron ding mga model na nagpapakita ng recurvature o paakyat paitaas ng sistema sa halip na diretsong tumawid sa lupa. Ibig sabihin, bukas pa rin ang dalawang pangunahing senaryo sa puntong ito, landfall o recurvature. Ang isa pang mahalagang detalye ay ang obserbasyon na hindi lang isa, kundi dalawang magkasunod na bagyo ang nakikita ng weather model sa long range. Hindi ito nangangahulugan na siguradong dalawa ang magiging ganap na bagyo, pero nagpapakita ito na ang mas malawak na kapaligiran sa silangan ay may kondisyon para sa posibleng pagbuo ng higit sa isang sistema sa mga susunod na linggo. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.